Naranasan mo na bang maglakad ng 15 na minuto lang at pakiramdam mo ay sasabog na ang iyong tuhod sa sobrang sakit? Paano kung sabihin ko sa iyo na hindi ang paglalakad mismo ang sumisira sa iyong mga tuhod? Ito ay ang paraan kung paano ito ginagawa ng mali ng 94% ng mga tao. Karamihan sa mga taong kaedad mo ay hindi alam ito, ngunit ibubunyag ko ang idam aktibidad na patuloy na inirerekomenda ng mga doktor at physical therapist na sa totoo lang ay nagpapalala ng arthritis sa iyong tuhod araw-araw. At maniwala ka sa akin, kapag nalaman mo kung ano ang mga aktibidad na ito, mabibigla ka dahil malaki ang posibilidad na ginagawa mo ang hindi bababa sa kalahati ng mga ito ngayon sa pag-aakalang tinutulungan mo ang iyong mga tuhod, gayong sinisira mo pala ang mga ito. Gusto kong ikwento sa inyo si Aling Corazon. Siya ay isang 72 anyos na babae mula sa Quezon City. At noong unang beses siyang pumunta sa akin, lumuluha siya. Sinabi niya sa akin na sinusunod niya ang payo ng kanyang doktor nang tumpak sa loob ng higit sa 2 taon. Naglalakad siya ng 30 minuto bawat araw, umulan man o umaraw. Masigasig niyang ginagawa ang kanyang mga ehersisyo sa physical therapy. Iniinom niya ang lahat ng kanyang mga suplemento. Ginagawa niya ang lahat ng tama o iyon ang akala niya. Ngunit ang kanyang mga tuhod ay patuloy na lumalala. Ang sakit ay hindi na matiis. Hindi siya makatulog sa gabi dahil patuloy na kumikirot ang kanyang mga tuhod. Hindi na siya makapaglaro kasama ang kanyang mga apo. Hindi na nga siya makapaglakad sa grocery store nang hindi kinakailangang umupo at magpahinga. Sinabi sa kanya ng kanyang orthopedic surgeon na kailangan niya ng bilateral knee replacements, parehong tuhod ang papalitan ng sabay. Sinabi ng doktor na wala na silang ibang magagawa para sa kanya. Masyado nang malala ang arthritis. Masyado nang matindi ang pinsala. Operasyon na lang ang tanging pagpipilian niya. Takot na takot si Aling Corazon. Nakita niya ang kanyang kapatid na dumaan sa operasyon ng pagpapalit ng tuhod at ito ay brutal. At na buwan ng pagpapagaling, mga komplikasyon, impeksyon, at kahit pagkatapos ng lahat ng iyon, may sakit pa rin ang kanyang kapatid. Kaya lumapit sa akin si Aling Corazon bilang huling paraan, umaasang baka mayroon pa kahit ano na makatutulong sa kanya upang maiwasan ang operasyon. At alam mo ba kung ano ang nalaman ko? Ginagawa niya ang 6 sa i-dance aktibidad na ibabahagi ko sa inyo. 6 na aktibidad na unti-unting nagpapalala ng kanyang arthritis araw-araw. Akala niya ay tinutulungan niya ang kanyang sarili. Akala ng kanyang mga healthcare provider ay tinutulungan nila siya. Ngunit silang lahat ay walang kamalay-malay na sinisira ang kanyang mga tuhod. Makinig kayo, ako si Dr. Miguel Santos at matagal na akong gumagamot ng knee arthritis sa mga nakatatanda. At ang ibabahagi ko sa inyo ay ikagugulat ninyo. Ang mga ito ay hindi lang basta mga random na aktibidad. Ito ang eksaktong mga ehersisyo at galaw na sinasabi sa inyo ng mga well-meaning na healthcare provider na gawin araw-araw. At gayon paman, lihim nilang sinisira ang mga kasukasuan ng inyong tuhod ng paunti-unti nang hindi ninyo namamalayan. Ngayon, bago tayo sumisid dito,
kailangan ninyong maunawaan ang isang bagay na kritikal. Mayroong isang pattern dito, isang tema na tumatakbo sa lahat ng aktibidad na ito. At kapag naunawaan mo na ang pattern na ito, magkakaroon ng saysay ang lahat. Ang pattern ay ito. Mayroong kawalan ng balanse sa kalamnan o muscle imbalance na nangyayari sa iyong katawan ngayon na nagbibigay ng sobrang presyon sa kasukasuan ng iyong tuhod. At ang kawalan ng balanse na iyon ang sanhi ng lahat ng iyong sakit at nagpapalala ng iyong arthritis. Hihimayin ko ang aktibidad na ito sa 3 kategorya. Magsisimula tayo sa mga cardio-based na aktibidad, iyong mga nagpapabilis ng tibok ng iyong puso at sinasabi ng lahat na mabuti para sa iyo. Pagkatapos ay lilipat tayo sa mga strength-based na aktibidad, ang mga ehersisyo na malamang ay ginagawa mo sa bahay o sa gym sa pag-aakalang tinutulungan mo ang iyong mga tuhod. At panghuli, pag-uusapan natin ang mga stretching activities. At dito nagiging talagang kawili-wili dahil ito ang mga aktibidad na halos lahat ay nagkakamali kahit na ang mga physical therapist na hindi nag-specialize sa knee arthritis. Narito ang kailangan ninyong malaman simula pa lang. Hindi lahat ng mga aktibidad na ito ay talagang masama. Sa katunayan, ang ilan sa mga ito ay maaaring maging mabuti para sa inyo sa tamang panahon at sa ilalim ng tamang mga kalagayan. Ngunit kapag ginawa ang mga ito sa maling oras o sa maling paraan, ang mga ito ay talagang nakakapinsala sa mga kasukasuan ng inyong tuhod. At narito ang nakakatakot na bahagi. Karamihan sa mga healthcare provider ay hindi alam na ang mga aktibidad na ito ay maaaring magdulot ng higit na sakit, lalo na kung hindi pa sila nakaranas ng knee arthritis o hindi sila mga espesyalista sa paggamot ng kondisyong ito. Kaya kung kasalukuyan kayong nagpapagamot para sa knee arthritis at inirerekomenda ng inyong doktor o therapist ang alinman sa mga aktibidad na ito, kailangan ninyong makinig ng mabuti dahil ang sasabihin ko sa inyo ay maaaring magligtas sa inyong mga tuhod at potensyal na iligtas kayo mula sa hindi kinakailangang operasyon sa hinaharap. Magsimula tayo sa unang kategorya, ang mga cardio activities. At ang unang aktibidad sa listahang ito ay ikagugulat ninyo dahil ito ang pinakakaraniwang inirerekomendang aktibidad ng bawat healthcare provider. 1. Paglalakad. Walking. Ang quads ay humihila sa patela. Parang gato vice grip sa kasukasuan, dapat manguna ang glutes. Ang tinutukoy ko ay ang paglalakad. Alam ko ang iniisip ninyo. Paglalakad. Paano magiging masama ang paglalakad para sa aking mga tuhod? Hindi ba ang paglalakad ang pinakaligtas, pinakanatural na anyo ng ehersisyo? Ang paglalakad ay ginagawa ng mga tao sa loob ng milyon-milyong taon. Ito ang disenyo ng ating mga katawan. Buweno narito ang katotohanan na magbabago sa lahat ng inyong nalalaman tungkol sa ehersisyo at knee arthritis. Ang paglalakad ay maaaring maging mabuti. Siguradong kapaki-pakinabang ito sa tamang panahon sa ilalim ng tamang mga kalagayan. Ang paglalakad ay parang numero 1 aktibidad na inirerekomenda ng mga doktor, surgeon at physical therapist. Nakikita ko ito palagi.
Sa katunayan, dati kong inirerekomenda ang paglalakad sa lahat ng aking pasyente na may knee arthritis noong nagsisimula pa lang ako sa pagsasanay, 20 taon na ang nakakaraan. Akala ko ginagawa ko ang tama. Akala ko sinusunod ko ang best practices at evidence-based medicine. Papalakarin ka nila sa treadmill sa physical therapy kung pupunta ka para sa problema sa tuhod. Sasabihin sa iyo ng iyong doktor na maglakad ng 30 minuto bawat araw. Sasabihin sa iyo ng iyong mga kaibigan na ang paglalakad ang nagpagaling sa sakit ng kanilang tuhod. Hihikayatin ka ng iyong asawa na maglakad ng sabay sa gabi. At magbabasa ka ng mga artikulo online tungkol sa kung paano ang paglalakad ay ang milagrosong lunas para sa arthritis. Kung paano nilalangisan nito ang mga kasukasuan at pinalalakas ang mga kalamnan at pinapabuti ang sirkulasyon. Ngunit narito ang problema na inabot ako ng maraming taon bago ko nalaman. At ito ay talagang kritikal na maunawaan mo. Ang problema ay hindi ang paglalakad mismo. Ang paglalakad ay isang napakagandang anyo ng ehersisyo kapag ginawa ng tama. Ang problema ay 90% ng mga taong mahigit 10 anyos ay naglalakad sa paraang nagpapalala ng kanilang knee arthritis. Gumagamit sila ng maling kalamnan sa maling pagkakasunod-sunod na may maling mechanics at walang nagtuturo sa kanila ng tamang paraan ng paggawa nito. Hayaan ninyong ipaliwanag ko ang biomechanics ng nangyayari sa inyong katawan ngayon kapag naglalakad kayo. Kung hindi ninyo aktibong ginagamit ang inyong mga glutes, ang kalamnan sa inyong puwitan, at hindi napapagod at naeehersisyo ang inyong mga glutes habang naglalakad, kung gayon malamang na ginagamit ninyo ang inyong mga quad muscles. Ang quad muscles ay ang mga nasa harap ng inyong mga hita, ang mga kalamnan na mararamdaman ninyo sa itaas mismo ng inyong kneecap o luhod kapag pinatigas ninyo ang inyong binti. At ang mga glutes ay ang nasa likod ang mga kalamnan ng puwitan, ang mga nagbibigay sa inyo ng lakas kapag umaakyat kayo ng hagdan o tumatayo mula sa upuan. Ngayon, narito ang nangyayari kapag mas ginagamit ninyo ang quads kaysa sa glutes habang naglalakad. At makinig ng mabuti dahil ito ang susi sa pag-unawa sa sakit ng inyong tuhod. Kapag nararamdaman ninyo na ang inyong mga quads ay mas naiehersisyo kaysa sa inyong mga glutes, kapag natapos ninyo ang isang paglalakad at pagod ang inyong mga hita, ngunit ang inyong puwitan ay parang walang ginawa, ang nangyayari ay unti-unti ninyong pinalalakas ang inyong mga quads at ipepressure nila ang mga kasukasuan ng tuhod. Ang mga quad muscle na iyon ay direktang nakakabit sa kneecap gamit ang 4 na magkakaibang litid. Kaya sila tinatawag na quadriceps. Ang kababa quad ay nangangahulugang 4. At pagkatapos mula sa kneecap, mayroong isang makapal na litid na tinatawag na patellar tendon na nakakabit mula sa ilalim ng kneecap pababa sa buto ng binti shin bone sa inyong tibia. Lumilikha ito ng isang sistema ng kalo pulley system kung saan hinihila ng inyong mga quad muscle ang kneecap. At ang kneecap ay nagsisilbing pingga o lever upang ituwid ang inyong tuhod. Kung ang inyong mga quad muscle ay lumalakas ng lumalakas mula sa lahat ng pang-araw-araw na palawag, araw-araw na paglalakad na ito,
humihila sila ng mas malakas sa nikap na iyon. At ang nikap na iyon ay dumidiin ng mas malakas sa inyong kasukasuan ng tuhod na kokompres ang kasukasuan ng tuhod ng paunti-unti, dahan-dahan sa paglipas ng panahon at nagpapalala ng inyong arthritis. Ito ay tulad ng pagkakaroon ng isang vice grip o gato na dahan-dahang humihigpit sa paligid ng inyong kasukasuan ng tuhod sa bawat araw, bawat hakbang. Maaaring hindi ninyo ito maramdaman kaagad pagkatapos ng isang paglalakad. Maaaring hindi ninyo ito maramdaman kahit pagkatapos ng isang linggong paglalakad. Ngunit sa paglipas ng mga linggo at buwan at taon, mapapansin ninyo na ang inyong tuhod ay unti-unting lumalala, mas masakit, mas namamaga, mas naninigas. Sa umaga, magigising kayo at ang inyong tuhod ay parang pinagdikit ng pandikit magdamag. Kailangan ninyong ika-ika sa unang 10 o 15 minuto hanggang sa lumuwag ito. Mapapansin ninyo ang mas maraming paglagutok at pakiramdam na naggigiinan sa inyong tuhod. Makikita ninyo ang inyong tuhod na mas namamaga pagkatapos ng mga aktibidad. Matatagpuan ninyo ang inyong sarili na umiinom ng mas maraming gamot sa sakit para lang makaraos sa maghapon. At sa buong panahong ito ay nalilito kayo dahil ginagawa ninyo ang lahat ng sinabi ng inyong doktor. Naglalakad kayo araw-araw tulad ng sinabi nila. Nananatili kayong aktibo tulad ng inirerekomenda nila. Hindi kayo nakaupo lang. Kaya bakit lumalala ang inyong mga tuhod sa halip na bumuti? Ang sagot ay dahil gumagamit kayo ng maling mga kalamnan. At ang paggamit ng maling mga kalamnan ay mas masahol pa kaysa sa hindi pag-eehersisyo. Ngayon, ang paglalakad ay mabuti. Ang paglalakad ay maaaring maging napaka-kapaki-pakinabang kung ginagamit ninyo ang inyong mga glutes ng maayos. Ngunit kung hindi pa ninyo naiintindihan kung paano gamitin ang inyong mga glutes, kung hindi ninyo talaga alam ang sinasabi ko kapag sinabi kong i-activate ang inyong mga glutes habang naglalakad, kung hindi ninyo maramdaman na gumagana ang inyong mga glutes kapag naglalakad kayo, kailangan ninyong matutunan ang kasanayang ito bago kayo magpatuloy sa paglalakad bilang ehersisyo. Ito ay hindi naiintindihan ng karamihan sa mga doktor. Ito ay hindi isang bagay na sinanay na kilalanin ng karamihan sa mga physical therapists. Ito ay espesyal na kaalaman na nagmumula sa maraming taon ng pagtatrabaho, partikular sa mga pasyente ng knee arthritis at pagtuklas kung ano ang talagang gumagana kumpara sa sinasabi ng mga aklat aralin na dapat gumana. Kailangan ninyong makipag-usap sa inyong therapist o healthcare provider tungkol dito. Bagaman sa totoo lang, baka hindi rin nila alam ang sinasabi ko at hindi ko sinusubukang punahin ang ibang mga healthcare provider. Ginagawa nila ang kanilang makakaya sa kaalamang mayroon sila. Ngunit ang katotohanan ay ang karamihan sa edukasyon sa pangangalagang pangkalusugan ay hindi sumasaklaw sa antas na ito ng detalyeng biomechanical. Turuan ang inyong sarili muna upang maipagtanggol ninyo ang inyong sarili dahil sa huli tuhod ninyo ito at sakit ninyo at kalidad ng buhay ninyo ang nakataya. Hindi kayo basta-basta magtitiwala
na alam ng lahat kung ano ang pinakamabuti para sa inyo. Kailangan ninyong akuin ang responsibilidad sa inyong sariling kalusugan at paggaling. At dito, kailangan kong maghimutok sandali dahil masigasig ako tungkol dito at nakikita ko itong sumisira sa buhay ng mga tao bawat linggo. May mga pasyente akong pumupunta sa aking opisina halos araw-araw na nagtitiis sa sakit sa paglalakad ng maraming buwan o kahit taon. Sinasabi nila sa akin ang parehong nakakadurog na kwento ng paulit-ulit. At nadudurog ang puso ko sa bawat oras dahil alam ko na ang kanilang pagdurusa ay naiwasan sana kung nakuha nila ang tamang impormasyon mula sa simula. Sinasabi nila, sinabi ng doktor ko na maglakad. Sinabi ng physical therapist ko na maglakad. Sinabi ng matalik kong kaibigan na gumaling sa knee arthritis na maglakad. Sinabi ng asawa ko na maglakad dahil nabasa niya ito online. Sinabi ng asawa ko na maglakad dahil ang kapatid niya ay bumuti sa paglalakad. Sinasabi ng lahat sa social media na ang paglalakad ang lunas. Mayroong libu-libong mga testimonial mula sa mga tao na nagpapakita na talagang bumuti sila nang magsimula sila ng mga programa sa paglalakad. Ngunit kapag naglalakad sila, kapag talagang lumabas sila at ginawa ito, pagkalipas lamang ng minuto, ang kanilang tuhod ay pagod, wasak, tapos na, masakit na mamaga at hindi na sila makalakad muli sa susunod na ilang araw dahil napakasama ng lagay ng kanilang tuhod. Pagkatapos ay lalagyan nila ito ng yelo at itataas at iinom ng mga anti-inflammatory sa loob ng 3 o 4 na araw hanggang sa bumaba ang pamamaga ng sapat para masubukan ulit. At pagkatapos ano ang ginagawa nila? Pinipilit nila ang kanilang sarili na gawin ito dahil sinabi ng lahat na ang paglalakad ay mabuti. Sinabi ng lahat na kailangan mo lang tiisin ang paunang hirap at bubuti rin ito. At ang kanilang tuhod ay lumalala ng lumalala sa paglipas ng panahon. Unti-unting nagiging mas masakit, mas arthritic, mas napinsala, mas namamaga, mas naninigas. Nagsisimula silang mangailangan ng tungkod. Pagkatapos ay kailangan nila ng walker. Pagkatapos ay halos hindi na sila makagalaw sa sarili nilang bahay. Ang kanilang kalayaan ay nawawala araw-araw. At takot na takot sila dahil nakikita nila kung saan ito patungo. Patungo sila sa pagiging ganap na may kapansanan, hindi kayang alagaan ang kanilang sarili, umaasa sa iba para sa mga pangunahing pang-araw-araw na gawain. At ang lahat ng ito ay dahil hindi nila ginagamit ang kanilang mga kalamnan ng maayos. Ang kanilang mga glutes ay hindi gumagana habang naglalakad. Ang kanilang mga quads ang gumagawa ng lahat ng trabaho, lahat ng paggawa ng puwersa, lahat ng pagbuo ng lakas. At maaaring hindi pa sila handang maglakad ngayon dahil namamaga pa sila ng husto. Iyan ang isa pang kritikal na bahagi nito na walang nagsasalita. Kung namamaga ka ngayon na hindi mo kayang tumayo ng higit sa 5 o 10 minuto sa bawat pagkakataon, kung ang iyong tuhod ay namamaga dahil lamang sa pagtayo at pagluluto ng hapunan o paggawa ng magaan na gawaing bahay, ang paglalakad ay talagang hindi para sa iyo ngayon. Huwag mong gawin ito.
Seryoso nakikiusap ako sa iyo, huwag mong gawin ito. Maghintay hanggang sa mapakalma natin ang iyong tuhod. Makakarating ka sa paglalakad sa kalaunan. Ito ay isang mahusay na anyo ng ehersisyo, isa sa mga pinakamahusay kapag ginawa ng tama at sa tamang oras at may tamang mga pattern ng paggana ng kalamnan, ngunit kailangan mo munang pababain ang pamamaga ng iyong tuhod. Kailangan mong bawasan ang pamamaga at iritasyon bago mo ito bigatan ng paglalakad. Magiging kakilakilabot para sa iyo potensyal na nakakapinsala na ipilit ang iyong paraan sa paglalakad kung ikaw ay may pamamaga o flare-up. Papalain mo lang ang lahat at maaantala ang iyong paggaling ng ilang buwan o kahit taon. Nagkaroon ako ng pasyente na nagngangalang Mang Roberto sa 78 anyos mula sa Davao na pinilit ang sarili na maglakad sa kabila ng sakit ng tuhod sa loob ng itamkom na itinaang buwan dahil patuloy na sinasabi sa kanya ng kanyang doktor na bubuti ito kung ipagpapatuloy lang niya. Buwan ng araw-araw na pagpapahirap nagtitiis sa 30 minutong paglalakad habang ang kanyang mga tuhod ay sumisigaw sa kanya na tumigil. Sa oras na dumating siya upang makita ako ang kanyang arthritis, ay lumala ng husto na kailangan na niya ng operasyon. Operasyon na sana ay ganap na naiwasan kung tumigil lang siya sa paglalakad at tinugunan muna ang pinagbabatayan na kawalan ng balanse ng kalamnan. Iyan ang nakataya dito. Iyan ang dahilan kung bakit masigasig ako tungkol dito. Ayokong matulad ka kay Mang Roberto na napilitan sa operasyon na sana ay naiwasan. Ayokong mag-aksaya ka ng mga buwan o taon sa paggawa ng mga aktibidad na nagpapalala sa iyo habang iniisip mong tinutulungan mo ang iyong sarili. Ang bawat araw na patuloy mong ginagawa ang mga maling aktibidad na ito ay isa pang araw ng progresibong pinsala, isa pang araw ng pagpapalala ng iyong sitwasyon, isa pang araw na mas malayo sa paggaling. 2. Elliptical. Parehong pagdepende sa quads, dapat mas mapagod ang glutes. Ang pangalawang pinakamasamang aktibidad para sa knee arthritis ay ang elliptical machine at gumagana ito sa parehong mga konsepto tulad ng paglalakad. Ang elliptical machine ay ang makinang madalas mong nakikita sa mga gym at maraming tao ang bumibili nito para sa kanilang mga tahanan. Ang teorya sa elliptical ay mas mababa ang epekto nito sa inyong mga kasukasuan ng tuhod kaysa sa paglalakad dahil ang inyong paa ay hindi umaalis sa ibabaw na kinalalagyan nito. Hindi kayo pumapadyak sa lupa sa bawat hakbang. Ngayon, hindi naman talaga kayo dapat pumadyak kapag naglalakad, ngunit ginagawa ito ng ilang tao. Tumutukod sila ng mariin sa sakong at lumilikha iyon ng mga puwersa ng epekto na naglalakbay pataas sa tuhod. Ngunit sa isang elliptical, para itong pinaghalong treadmill at stationary bike. Mayroon itong mga pedal na ginagalaw ninyo ang inyong mga paa, ngunit ang mga ito ay nakaposisyon ng mababa at nakatayo kayo ng tuwid. Minsan ang mga makinang ito ay may mga hawakan na ginagamit ninyo upang sumulong na lumilikha ng ehersisyo sa itaas na katawan ng sabay. Ngunit narito ang bagay, may mas kaunting resistensya sa isang elliptical at maaari kayong makakuha ng kaunting bilis.
Maaari ninyong lagyan ng resistensya, ngunit walang gaanong epekto kumpara sa paglalakad o pagtakbo. Hindi tumatama ang inyong paa sa lupa sa bawat oras. Sa halip, nasa isang pedal kayo na dumudulas ng maayos habang ginagalaw ninyo ang inyong mga paa sa elliptical motion na iyon. Kaya sa unang tingin, kapag tiningnan ninyo ang ehersisyo na ito, tila ito ay may katuturan. Mukha itong perpektong low-impact cardio exercise para sa isang taong may knee arthritis. At ganyan mismo kung paano ito tinitingnan ng maraming healthcare provider. Nakikita nila ang low impact, nakikita nila ang mga benepisyo sa cardiovascular at agad nila itong inirerekomenda. Ngunit ang parehong problema ay nalalapat, nakakasabi ko lang sa paglalakad. Kung ginagamit ninyo ang inyong mga quads dahil hindi ninyo ina-activate ang inyong mga glutes, kung hindi ninyo nararamdaman na ang inyong mga glutes ay talagang naiehersisyo sa elliptical, kung gayon sinasaktan ninyo ang inyong mga tuhod, dapat ninyong maramdaman na ang inyong mga glutes ay nagtatrabaho ng mas mahirap kaysa sa anumang ibang kalamnan sa elliptical upang talagang makatulong ito sa inyong mga tuhod. Kung hindi dahan-dahan nitong sinisira ang mga ito, ang elliptical machine ay makakatulong lamang sa inyo kung ginagamit ninyo ang inyong mga glutes ng maayos. Ngunit kung hindi ninyo ginagamit ang inyong mga glutes, kung hindi kayo kumpiyansa na kapag umalis kayo sa makina, ang inyong mga glutes ay mas pagod kaysa sa anumang ibang kalamnan sa inyong mga binti at balakang, kung gayon sinasaktan ninyo ang inyong sarili. Pinalalala ninyo ang inyong arthritis ng paunti-unti sa paglipas ng panahon, araw-araw bawat ehersisyo. Dapat ninyong itigil ang paggawa ng elliptical ngayon at alamin kung paano ito gawin ng maayos. At maaaring mga hulugan iyon na kailangan ninyong bumalik sa mga pangunahing kaalaman at gumawa ng ilang fundamental na ehersisyo para sa inyong mga glutes para lamang mapagana ang mga ito upang gisingin sila, upang turuan ang inyong utak kung paano i-activate ang mga kalamnan na iyon habang gumagalaw. Dahil narito ang realidad. Karamihan sa mga taong mahigit 50 anyos ay may mga glutes na talagang tulog. Hindi sila gumagana ng maayos. Mahina sila at hindi aktibo mula sa maraming taon ng pag-upo sa mga upuan, pag-upo sa mga kotse, pag-upo sa mga mesa. At kapag hindi gumagana ang inyong mga glutes, ang inyong mga quads, ang sumasakop sa lahat. Ang inyong mga quads ang nagiging nangingibabaw na kalamnan para sa lahat ng paggalaw ng ibabang katawan. At lumilikha iyon ng masamang siklo kung saan ang inyong mga quads ay lumalakas ng lumalakas at ang inyong mga tuhod ay lalong nakokompress at sumasakit. 3. Paglalangoy, flutter kick, agresibong pag-unat, lakas ng quad, sumipa, pataas. Gamit ang glutes, ngayon ang ikatlong aktibidad na nagpapalala ng arthritis sa inyong tuhod ay ang paglalangoy o swimming. At ito ay ikinagugulat ng maraming tao. Ang paglalangoy ay madalas na inirerekomenda para sa mga taong may iba't ibang problema sa arthritis dahil ang ideya sa paglalangoy ay inaalis ng tubig ang presyon sa inyong katawan. Ang buoyancy ng tubig ay nag-aalis ng presyon sa inyong mga kasukasuan. Lumulutang kayo, wala kayong bigat, kaya may mas kaunting puwersa na dumadaan sa inyong mga tuhod.
Ito ay may malaking katuturan sa papel at ang paglalangoy ay maaaring maging mabuti. Ang ilang bahagi ng paglalangoy ay tiyak na kapaki-pakinabang para sa knee arthritis. Ngunit kapag pinag-uusapan natin ang paglalangoy para sa ehersisyo, ang numero unong ginagawa ng mga tao ay lumangoy ng laps. Pumupunta sila sa pool at ginagawa nila ang freestyle swimming kung saan ginagalaw nila ang kanilang mga braso sa alternating windmill motion at sinisipa nila ang kanilang mga binti sa likod nila sa flutter kick na iyon. Bueno, hulaan ninyo kung ano ang mangyayari sa pagsipang iyon. Kung sinisipa ninyo ang inyong mga binti sa paraang nagiging sanhi ng agresibong pagtuwid ng inyong tuhod na tumutuwid ng malakas sa bawat sipa at nararamdaman ninyo na mas ginagamit ninyo ang inyong mga quads kaysa sa inyong mga glutes, parehong problema. Pinapakain ninyo ang kawalan ng balanse ng kalamnan na iyon kung saan lumalakas ang inyong mga quads at pinipressure nito ang kasukasuan ng inyong tuhod. Kahit na nasa tubig kayo at may mas kaunting epekto, pinalalakas pa rin ninyo ang maling mga kalamnan at lumilikha ng higit na compression sa inyong mga tuhod. Ang dapat ninyong gawin sa halip upang maging mas mahusay ang paglalangoy para sa inyo ay baguhin ang inyong focus habang sumisipa. Sa halip na mag-focus sa pagsipa pababa, kung saan agresibo ninyong itinutuwid ang inyong tuhod, isipin ang tungkol sa pagsipa pataas at pagpapatigas ng inyong kalamnan sa glute. Huwag bigyang diin ang pagtuwid sa lahat. Sa ganoong paraan, tinatrabaho ninyo ang inyong kalamnan sa glute sa tuwing sumisipa kayo pataas. Sa ganoong paraan, at hindi ninyo agresibong tinatrabaho ang inyong mga kalamnan sa hita ang inyong mga quads habang sumisipa. Pagkatapos ay maaaring maging tunay na kapaki-pakinabang ang paglalangoy para sa inyo. Ngunit kailangan pa rin ninyong tiyakin na hindi ninyo susobrahan ang inyong mga quads dahil maaari pa ring sumama ang pakiramdam ng inyong mga tuhod kahit sa tubig. Narito ang sinasabi ko sa aking mga pasyente na may alinman sa mga cardio activities na ito, paglalakad, elliptical at paglalangoy. Dapat ninyong maramdaman na hindi masakit ang inyong mga tuhod habang ginagawa ang mga aktibidad na ito. Kung masakit ang inyong mga tuhod habang ginagawa ninyo ang mga ito, iyon ay malinaw na senyales mula sa inyong katawan na may mali. Sinasabi sa inyo ng inyong katawan na maaaring gumagamit kayo ng maling mga kalamnan o hindi pa kayo handa para sa aktibidad na iyon. May iba pang ehersisyo sa pool na maaaring kapaki-pakinabang para sa inyo. At maraming klinika ng physical therapy ang talagang may underwater treadmill kung saan inilalagay kayo sa isang pool na bahagyang puno ng tubig hanggang sa inyong baywang o dibdib. Naglalakad kayo sa treadmill habang nasa tubig na nagpapababa ng mga puwersa ng epekto habang pinapayagan pa rin kayong magsanay ng mechanics ng paglalakad. Maaari itong maging kapaki-pakinabang, ngunit kung ginagamit ninyo ng maayos ang inyong mga glutes, nakikita ba ninyo ang pattern dito? Ang lahat ay bumabalik sa kung gumagana ang inyong mga glutes o hindi. 4. Stationary bike, pagtulak gamit ang quads, compression, paghila gamit ang glutes hams. Ang ikaapat na aktibidad na sumisira sa inyong mga tuhod ay ang stationary bike.
At alam ko na ikagagalit ito ng ilang tao dahil ang pagbibisikleta ay madalas na itinuturing na isa sa mga pinakaligtas na ehersisyo para sa knee arthritis. Ngayon, hindi ako nagsasalita tungkol sa pagbibisikleta sa labas kung saan nakasakay kayo sa bisikleta sa mga trail o kalsada. Partikular akong nagsasalita tungkol sa stationary bike sa gym o iyong maaaring meron kayo sa bahay. At narito ang issue. Kapag nasa stationary bike kayo, kung tumutulak kayo sa pedal stroke gamit ang inyong mga quads, sa halip na humila gamit ang inyong mga glutes at hamstrings, muli ninyong pinalalakas ang maling mga kalamnan. Ang bisikleta ay maaaring mapanlinlang dahil pakiramdam nito ay makinis at madali sa inyong mga tuhod. Walang epekto sa lahat. Ngunit kung natapos ninyo ang isang sesyon ng pagbibisikleta at ang inyong mga quads ay mahapdi at pagod habang ang inyong mga glutes ay walang nararamdaman, ginugol ninyo lang ang 20 o 30 minuto sa pagpapalala ng inyong knee arthritis. Nakompress ninyo ang mga kasukasuan ng inyong tuhod ng daan-daang beses sa bawat pag-ikot ng pedal habang pinalalakas ang eksaktong mga kalamnan na nagdudulot ng inyong problema. Ang stationary bike ay maaaring maging kapaki-pakinabang kung ise-set up ninyo ito ng tama at kung magpo-focus kayo sa paghila sa ilalim ng pedal stroke gamit ang inyong mga glutes at hamstrings sa halip na tumulak pababa gamit ang inyong mga quads. Ngunit karamihan sa mga tao ay hindi natututo ng diskarteng ito. Tumasakay lang sila sa bisikleta, nagtatakda ng antas ng resistensya at nagsisimulang pumadyak ng hindi namamalayan na pinatitibay nila ang eksaktong kawalan ng balanse ng kalamnan na sumisira sa kanilang mga tuhod. Ngayon, lumipat tayo sa mga strength-based na aktibidad. At dito, nagiging talagang kawili-wili ang mga bagay. Ito ay mga ehersisyo na malamang ay ginagawa ninyo sa bahay o kasama ang isang trainer o sa physical therapy. Mga ehersisyo na dapat ay nagpapalakas sa inyong mga binti at tumutulong sa inyong mga tuhod, ngunit sa katotohanan, pinalalala nila ang lahat. 5. Leg extensions. Isinasantabi ang quads, hila sa patela, itigil. Maliban kung katatapos lang ng operasyon, ang numero 5 sa ating listahan ay ang leg extensions. Ito iyong makina sa gym kung saan uupo kayo sa isang silya at ituwid ang inyong binti laban sa resistensya o bigat. Mayroong padded bar na nakapatong sa inyong binti sa itaas lamang ng inyong bukong-bukong at itinutulak ninyo ang inyong binti ng diretso laban sa bigat. Ang ehersisyong ito ay partikular na idinisenyo upang ibukod at palakasin ang inyong mga quad muscle. Ngayon, narito ang bagay. May ilang mga sitwasyon kung saan maaaring angkop ang leg extensions. Kung katatapos lang ninyo sa operasyon sa tuhod, tulad ng pagpapalit ng tuhod o ACL reconstruction, at nahihirapan kayong ituwid ng lubusan ang inyong tuhod, maaaring ipagawa sa inyo ng inyong surgeon o physical therapist ang leg extensions upang maibalik ang buong pag-unat na iyon. Iyon ay isang tiyak na medikal na sitwasyon kung saan ang mga benepisyo ay maaaring mas matimbang kaysa sa mga panganib. Ngunit kung hindi pa kayo naoperahan sa tuhod at nakikipagbunulang kayo sa arthritis, kung wala naman kayong problema sa pagtuwid ng inyong tuhod, ito
ay talagang hindi isang ehersisyo na dapat ninyong gawin. O kung nagkaroon kayo ng operasyon sa tuhod at may kaunting problema sa pagtuwid ng inyong tuhod, ngunit ngayon ay bumuti na ito at naidiretso na ninyo ng buo, kailangan ninyong itigil kaagad ang paggawa ng ehersisyong ito. Bakit? Dahil direkta nitong pinapakain ang problema. Pinalalakas nito ang inyong quads na nagpapataas ng puwersa ng compression sa kasukasuan ng inyong tuhod. Ang bawat solong pag-uulit repetisyon na ginagawa ninyo ay parang paghihigpit ng vice grip o gato sa paligid ng inyong tuhod ng kaunti pa. Ang magandang balita ay ang leg extensions ay hindi masyadong agresibo, kaya hindi ito magpapalala sa problema ng mabilis, ngunit ayaw ninyong gumawa ng anumang bagay na nag-aambag sa problema. Bakit ninyo sasayangin ang inyong oras at pagsisikap sa isang ehersisyo na nagpapalala ng inyong arthritis, gayong maaari ninyong gugulin ang parehong oras at pagsisikap sa pagpapalakas ng inyong mga glutes na direktang magbabago sa problema at tunay na makatutulong sa inyong knee arthritis sa pangmatagalan. Wala itong katuturan kapag inisip ninyo ito ng lohikal. Leg press, mabigat na timbang, pagtulak ng quad, matinding compression. Ang numero 6 sa ating listahan ay ang leg press. Ang leg press ay isa pang sikat na makina sa mga gym. Uupo kayo sa isang nakahilig na upuan na ang inyong mga paa ay nasa isang plataporma sa harap ninyo at itinutulak ninyo ang plataporma palayo sa pamamagitan ng pagtuwid ng inyong mga binti. Katulad ito ng squat, ngunit suportado kayo ng makina, kaya mas kaunti ang pangangailangan sa balanse at mas kaunti ang pakikilahok ng core. Ang problema sa leg press ay katulad ng leg extensions, ngunit sa totoo lang ay mas malala sa ilang mga paraan. Kapag gumawa kayo ng leg press, kung tumutulak kayo pangunahin gamit ang inyong mga quads sa halip na magtulak, gamit ang inyong mga sakong heels, gamit ang inyong mga glutes, lumilikha kayo ng matinding puwersa ng compression sa mga kasukasuan ng inyong tuhod. At dahil pinapayagan kayo ng leg press na maglagay ng mabibigat na timbang, maaari kayong lumikha ng higit na compression kaysa sa gagawin ninyo sa mga ehersisyo ng bigat ng katawan, bodyweight exercises. Nakakita ako ng napakaraming pasyente na sinabihan ng mga trainer or physical therapist na mag-leg press upang palakasin ang kanilang mga binti para sa kanilang knee arthritis. At masigasig nilang ginagawa ang 3 set ng 10 pag-uulit, 2 beses, sa isang linggo, unti-unting nagdaragdag ng mas maraming timbang, nakakaramdam ng pagmamalaki na sila ay lumalakas, ngunit ang kanilang mga tuhod ay patuloy na lumalala. Hindi nila maintindihan kung bakit ginagawa nila ang lahat ng tama, ngunit ang kanilang mga tuhod ay mas masakit at mas namamaga kaysa dati. Ang sagot ay simple. Pinalalakas nila ang maling mga kalamnan sa maling paraan. Lumilikha sila ng higit na compression, higit na pamamaga, higit na pinsala sa bawat ehersisyo. Kung kasalukuyan kayong gumagawa ng leg press, gusto kong tumigil kayo ngayon at talagang isipin kung aling mga kalamnan ang nararamdaman ninyong gumagana habang nag-eehersisyo. Kung nararamdaman ninyo ito, pangunahin sa inyong mga quads, sa harap ng inyong mga hita, kailangan ninyong itigil ang paggawa nito.
Ngunit kung matututunan ninyong magtulak gamit ang inyong mga sakong at maramdaman na ang inyong mga glutes ang gumagawa ng karamihan sa trabaho, kung gayon, ang leg press ay maaaring potensyal na maging isang kapaki-pakinabang na ehersisyo sa tamang panahon. Gayunpaman, para sa karamihan ng mga taong may aktibong sakit sa knee arthritis, mas mainam na iwasan ang leg press ng buo at magtuon sa mga ehersisyo na nagtuturo muna ng tamang paggana ng glute. 7. Heel slides, control ng quad. Nagpapatibay ng kawalan ng balanse. Ang numero 7 ay ang heel slides. Ito ay isang ehersisyo kung saan hihiga kayo ng patihaya at idudulas ninyo ang inyong sakong patungo sa inyong puwitan, ibinabaluktot ang inyong tuhod, at pagkatapos ay idudulas ninyo ito pabalik ng tuwid. Gustong-gusto ng mga physical therapist ang ehersisyong ito. Ito ay isa sa mga pinakakaraniwang iniresetang ehersisyo para sa mga problema sa tuhod. Ang ideya sa likod ng heel slides ay nakatutulong ang mga ito na maibalik ang knee flexion, ang kakayahang ibaluktot ng lubusan ang inyong tuhod pagkatapos ng operasyon o kapag ang inyong tuhod ay naninigas dahil sa arthritis. Ngunit narito ang problema. Kung hindi pa kayo naoperahan sa tuhod at nakikipagbuno kayo sa arthritis, kung wala namang kayong malaking problema sa pagbaluktot ng inyong tuhod, ang ehersisyong ito ay hindi kinakailangan. O kung nagkaroon kayo ng operasyon sa tuhod at nahirapan kayong ibaluktot ang inyong tuhod, ngunit ngayon ay bumuti na ito at naibabaluktot na ninyo ng buo, dapat ninyong itigil ang paggawa ng ehersisyong ito. Bakit? Dahil ang heel slides ay pangunahing pinagagana ang inyong mga quad muscle upang kontrolin ang galaw habang ang inyong binti ay dumudulas papasok at palabas. Hindi ninyo talaga pinagagana ang inyong mga glutes. At habang ang heel slides ay hindi kasing agresibo ng leg extensions o leg press, pinapakain pa rin nila ang problema ng pangingibabaw ng quad. Ang magandang bagay ay hindi sila super agresibo, kaya hindi nila mapapalala ang inyong arthritis ng napakabilis. Ngunit muli, bakit magsasayang ng oras sa isang ehersisyo na hindi naman talaga nakatutulong gayong maaari kayong gumawa ng mga ehersisyo na direktang tumutugon sa ugat ng inyong sakit sa tuhod? Maaari ninyong gugulin ang oras at pagsisikap na iyon sa pagpapagana at pagpapalakas ng glute na talagang magbabago sa kawalan ng balanse ng inyong kalamnan at magbibigay sa inyo ng pangmatagalang ginhawa. 8. Squats, tuhod pasulong, hapdi sa quad, umupo paatras, gamitin ang sakong. Ang numero 8 ay squats, at dito ako malamang na makakakakuha ng pinakamaraming pagtutol. Ang squats ay madalas na itinuturing na hari ng mga ehersisyo sa ibabang katawan. Inirekomenda ang mga ito ng mga trainer, physical therapist, doktor, fitness influencer, lahat. Ang mga ito ay dapat na functional at natural at mahusay para sa inyong mga binti. At narito ang katotohanan. Ang squats ay maaaring maging mabuti. Maaari silang maging isang mahusay na ehersisyo kapag ginawa ng tama. Ngunit kung nag-i-squat kayo ng ang inyong mga tuhod ay tumutulak pasulong ng agresibo, kung nararamdaman ninyo ang matinding pagtatrabaho
ng inyong mga quad muscle habang nag-i-squat. Kung gayon, ang squats ay hindi magandang ideya para sa inyong knee arthritis ngayon. Karamihan sa mga tao ay nag-i-squat sa pamamagitan ng pagbaluktot ng kanilang mga tuhod pasulong sa ibabaw ng kanilang mga daliri sa paa. Bumababa sila ng diretso, ang kanilang mga tuhod ay humahataw pasulong at nararamdaman nila ang paghapdi sa kanilang mga quads. Iyon ang pinakakaraniwang paraan ng pag-squat ng mga tao at napakasama nito para sa knee arthritis. Kapag nag-squat kayo sa ganoong paraan, lumilikha kayo ng napakalaking puwersa ng compression sa mga kasukasuan ng inyong tuhod habang sabay na pinalalakas ang inyong mga quads na lumilikha naman ng higit pang compression. Ngayon, may mga oras na angkop ang squats. May mga paraan upang mag-squat kung saan maaari ninyong i-activate ang inyong mga glutes ng maayos at mabawasan ang compression sa tuhod. Pinag-uusapan natin ito ng mahaba sa aming channel. Kailangan ninyong matutong mag-squat sa pamamagitan ng pag-upo, paatras, pag-hinge sa inyong mga balakang, pagpapanatiling mas patayo ng inyong mga binti shins, at pagtulak gamit ang inyong mga sakong gamit ang inyong mga glutes. Kapag nag-squat kayo sa ganitong paraan, nararamdaman ninyo ang inyong mga glutes na nagtatrabaho ng husto habang ang inyong mga quads ay minimal ang trabaho. Ang presyon ay dumadaan sa inyong mga balakang sa halip na sa inyong mga tuhod. Ang ganitong uri ng squatting ay talagang maaaring maging kapaki-pakinabang para sa knee arthritis. Ngunit ang paggamit ng inyong mga quads sa squats ay talagang hindi magandang ideya. Kung hindi kayo makapag-squat nang hindi ninyo nararamdaman na pangunahing nasa inyong mga quads ang bigat, hindi muna kayo dapat gumagawa ng squats ngayon. Sinistress lang ninyo ng sobra ang inyong mga kasukasuan ng tuhod at pinalalala ang inyong arthritis. 9. Lunges single leg quad load, mas malala sa squats. Ang numero 9 ay lunges. Ang lunges ay kaugnay ng squats, ngunit sa totoo lang ay mas masahol pa ang mga ito sa maraming paraan para sa knee arthritis. Ang lunge ay kung saan humahakbang kayo pasulong o paatras at ibinababa ang inyong katawan sa pamamagitan ng pagbaluktot ng parehong tuhod. Ang inyong tuhod sa harap ay bumabaluktot at ang inyong tuhod sa likod ay bumababa patungo sa lupa. Kung agresibo kayong naglalagay ng presyon sa inyong kasukasuan ng tuhod habang ibinabaluktot ito at pagkatapos ay ginagamit ninyo ang inyong mga quads bilang karagdagan upang itulak ang inyong sarili pabalik, ito ay isang kakilakilabot na ideya. Ipe-pressure nito ng sobra ang inyong kasukasuan ng tuhod ng higit pa sa squats dahil ang lahat ng bigat ng inyong katawan ay dumadaan sa isang binti sa bawat oras. Talagang hindi ninyo dapat ipilit ang inyong sarili sa squats o lunges kung nagdudulot ang mga ito ng anumang sakit sa tuhod. Ang mga aktibidad na ito ay dapat na masarap sa pakiramdam gawin. Ang inyong mga tuhod ay dapat na maayos ang pakiramdam habang at pagkatapos ng mga ito. Kung nakararanas kayo ng sakit pamamaga o paninigas pagkatapos gumawa ng squats o lunges, sumisigaw ang inyong katawan sa inyo na tumigil. Ngayon sinasabi ko sa mga tao na nasa mga huling yugto na ng paggaling sa knee arthritis, mga taong nakararamdam ng ginhawa na walang sakit, walang pamamaga
walang paninigas mga taong matagumpay na na-rehabilitate ang kanilang sarili upang makaramdam muli ng normal. Ang mga taong iyon lamang ang dapat gumagawa ng squats at lunges ng mas agresibo. At ang kinakailangan para makarating doon, ang prerequisite ay nauunawaan ninyo kung paano gamitin ang inyong mga kalamnan ng glute ng maayos sa panahon ng mga ehersisyong iyon. Kung hindi ninyo ma-activate at magamit ng tama ang inyong mga kalamnan ng glute habang nag-squat at nag-lunge, hindi ninyo dapat ginagawa ang mga ito. Mapapalala lang kayo nito sa paglipas ng panahon. At kung aktibo kayong nasasaktan ngayon, kung ang inyong mga tuhod ay namamaga o naninigas sa umaga, hindi rin ninyo dapat ginagawa ang mga ehersisyong ito. Ngayon lumipat tayo sa ikatlong kategorya, ang mga stretching activities. Dito halos nalilito ang lahat, maging ang mga healthcare provider. 10. Aggressive stretching. Golgi, spindle, paghigpit ng kalamnan. It requires 10 intensity lang. Dapat. Ang numero 10 ay ang agresibong pag-unat o stretching ng anumang uri. Ang anumang uri ng agresibong pag-unat na inilalapat sa inyong kasukasuan ng tuhod ay isang masamang ideya. At ipapaliwanag ko ang agham sa likod kung bakit. Sa loob ng inyong mga kalamnan at sa loob ng mga litid, sa paligid ng inyong mga kasukasuan, kung saan kumokonekta ang mga kalamnan sa mga buto, mayroong mga espesyal na selula na tinatawag na Golgi tendon organs at muscle spindle cells. Isa sa kanila ay nabubuhay sa kalamnan, ang muscle spindle, at ang Golgi tendon organ ay nabubuhay sa litid kung saan nakakabit ang kalamnan sa buto. Ang mga selulang ito ay konektado sa inyong nervous system. Nakikipag-usap sila sa inyong gulugod at utak bilang bahagi ng reflex system sa inyong katawan. Ang kanilang trabaho ay tuklasin kapag ang kalamnan at litid ay labis na nauunat. Kapag naramdaman nila na ang kalamnan at litid ay nauunat ng masyadong malayo, nagpapagana sila ng protective reflex na nagiging sanhi ng automatikong pag-urong o paghigpit ng kalamnan upang protektahan ang sarili nito mula sa pagkapunit. Tinatawag itong stretch reflex at ito ay isang mekanismo ng kaligtasan na binuo sa inyong katawan. Kapag agresibo kayong naguunat, ina-activate ninyo ang mga muscle spindle cells na ito at Golgi tendon organs at ginagawa nilang humigpit ang kalamnan habang sinusubukan ninyong iunat ito. Ito ay isang masamang bagay dahil pinalalakas ninyo ang kalamnan, gayong ang layunin ninyo ay pahabain ito. Kung hindi iyon ang inyong layunin, kung hindi ninyo sinusubukang palakasin ang kalamnan, kundi iunat ito, ang agresibong pag-unat ay magpapalala sa mga bagay. Sa paglipas ng panahon, magkakaroon kayo ng mas masikip na mga kalamnan, hindi mas maluwag. Ang iba pang problema sa agresibong pag-unat ng kasukasuan ng tuhod, lalo na kung ibinabaluktot ninyo ang inyong tuhod ng malalim tulad sa hamstring stretch, kung saan ibinabaluktot ninyo ang inyong tuhod upang iunat ang likod ng inyong hita, ay ang pag-unat ay nagdaragdag ng compression sa kasukasuan. Sa tuwing hihilahin ninyo ang inyong tuhod sa malalim na pagbaluktot upang iunat ang inyong hamstring o ang inyong binti calf, kinokompress ninyo
ang lahat ng istruktura sa loob ng inyong kasukasuan ng tuhod. Pinipiga ninyo ang cartilage, ang meniscus, ang joint capsule, lahat. Kung mayroon na kayong arthritis, kung ang mga istrukturang iyon ay iritado na at namamaga, ang pagdaragdag ng higit pang compression sa pamamagitan ng agresibong pag-unat ay lalo lang magpapairita sa kanila. 11. Quad stretch, paghila ng paa sa puwitan, iritasyon sa kasukasuan. Ang numero 11, ang huling aktibidad sa ating listahan ay ang quad stretch. Ito marahil ang pinakakaraniwang stretch na ginagawa ng mga tao para sa kanilang mga tuhod. Ito iyong hinihila ninyo ang inyong paa patungo sa inyong puwitan alinman sa pamamagitan ng paghawak sa inyong bukong-bukong gamit ang inyong kamay o sa pamamagitan ng pagpapatong ng inyong paa sa isang bagay sa likod ninyo tulad ng upuan o dingding. Kung agresibo ninyong hinihila ang inyong paa patungo sa inyong puwitan at nararamdaman ninyo ang napakatinding pag-unat sa harap ng inyong hita sa inyong quad muscle, kinokompress ninyo ang inyong kasukasuan ng tuhod ng husto at nagdaragdag sa iritasyon sa tuhod. Malamang na pinoprolong din ninyo ang stretch reflex na iyon na ginagawang humigpit ang inyong quad muscle sa halip na humaba. Ngayon, may isang tiyak na paraan ng paggawa ng stretching na maaaring maging kapaki-pakinabang. Ngunit ito ay talagang kinakailangan lamang kung meron kayong malaking kakulangan sa paggalaw sa inyong tuhod. Kung hindi ninyo maidiretso ang inyong tuhod ng buo o hindi ninyo maibaluktot ng buo, kung gayon, ang banayad na pag-unat na ginawa sa tamang paraan ay maaaring makatulong sa inyo na maibalik ang paggalaw na iyon. Ngunit kadalasan, kung wala naman kayong malaking kakulangan sa paggalaw, ang pag-unat ay hindi kinakailangan sa lahat. Sa katunayan, mas mabuting palakasin ang kawalan ng balanse ng kalamnan bago ninyo isipin ang pag-unat dahil iyon ay magbibigay sa inyo ng higit na pangmatagalang benepisyo. Ang inyong mga kalamnan ay natural na hahaba habang ang kawalan ng balanse ay naitatama at ang inyong katawan ay nagsisimulang gumalaw ng maayos muli. Hayaan ninyong bigyan ko kayo ng balangkas upang maunawaan kung ano ang banayad versus kung ano ang agresibo pagdating sa stretching. Kung ilalagay ninyo ang intensity ng stretch sa isang sukat mula 0 hanggang 10, kung saan ang 0 ay nangangahulugang wala kayong nararamdamang stretch at ang 10 ay nangangahulugang ito ay isang napakatindi, halos masakit na stretch, malamang na masasaktan ninyo ang inyong sarili kung aabot kayo sa 11. Ayaw ninyong lumampas sa 3 o 4 sa mga tuntunin ng intensity ng stretch. Kung nag-uunat kayo sa 5, 6, 7, 8, 9, or 10, halos tiyak na pinalilitaw ninyo ang mga muscle spindles at Golgi tendon organs na iyon. Ang inyong mga kalamnan ay reflexively na umuurong upang protektahan ang kanilang sarili at sa totoo lang ay ginagawa ninyo silang mas masikip, hindi mas maluwag. Ngunit kung mananatili kayo sa mababa sa 1 o 2, marahil 3 sa pinakamataas ang inyong panganib na mapagana, ang protective reflex na iyon ay mas mababa. Mas malamang na makuha ninyo ang banayad na pagpapahaba na kailangan ninyo sa kalamnan upang makamit ang higit na flexibility ng hindi nagdudulot ng pinsala o iritasyon. Ugat ng problema. Natutulog na glute, sobrang trabaho ng quad, mabilis na pagkaubos ng cartilage,
Ngayon, Nason, hayaan ninyong pag-ugnayin ko ang lahat ng ito para sa inyo dahil gusto kong makita ninyo ang malaking larawan. Ang 11 aktibidad na ito, paglalakad, elliptical, paglalangoy, stationary bike leg extensions, leg press, heel slides, squats, lunges, agresibong stretching at quad stretches, lahat sila ay nagbabahagi ng isang karaniwang problema. Lahat sila ay alinman sa pinalalakas ang maling mga kalamnan, ang quads. Sa halip na ang glutes o lumilikha sila ng labis na compression sa inyong kasukasuan ng tuhod o pareho. Ang ugat ng karamihan sa sakit sa knee arthritis ay hindi talaga ang arthritis mismo. Alam kong mukhang baliw iyon, ngunit pakinggan ninyo ako. Ang ugat na sanhi ay ang kawalan ng balanse ng kalamnan na naglalagay ng sobrang presyon sa inyong kasukasuan ng tuhod. Masyadong malakas at masyadong nangingibabaw ang inyong quads. Ang inyong mga glutes ay mahina at hindi umaandar ng maayos. Lumilikha ito ng isang sitwasyon kung saan sa tuwing gumagalaw kayo, sa tuwing naglalakad kayo, o umaakyat sa itaas, o tumatayo mula sa isang upuan, hinihila ng inyong mga quads, ang inyong kneecap, pababa sa inyong kasukasuan ng tuhod, kinokompress ang lahat, iniirita ang cartilage, pinapamaga ang kasukasuan. Sa paglipas ng panahon, ang patuloy na compression na ito ay nagpapabilis ng arthritis. Ginagawa nitong mas mabilis na maubos ang cartilage. Ginagawa nitong mas inflamed at masakit ang kasukasuan. At ang mga aktibidad na inilarawan ko lang ay nagpapalala sa lahat ng ito. Solusyon: itigil ang 11, paganahin ang glutes, presyon. Kaya ano ang solusyon? Ang solusyon ay itigil ang paggawa ng idanis aktibidad na ito o hindi bababa sa baguhin kung paano ninyo ginagawa ang mga ito upang magamit ninyo ang tamang mga kalamnan. Higit sa lahat, kailangan ninyong magsimulang gumawa ng mga ehersisyo na partikular na nagtatarget at nagpapalakas sa inyong mga kalamnan ng glute. Kailangan ninyong turuan ang inyong mga glutes na gumana at magtrabaho ng maayos sa lahat ng inyong pang-araw-araw na aktibidad. Kapag nagsimulang gumana ng tama ang inyong mga glutes, inaalis nila ang presyon sa mga kasukasuan ng inyong tuhod. Binabago nila ang mga puwersang dumadaan sa inyong mga tuhod. Binabawasan nila ang compression. At kapag binawasan ninyo ang compression, nagsisimulang bumuti ang pakiramdam ng inyong knee arthritis. Bumababa ang pamamaga. Bumabawas ang sakit. Ang paninigas sa umaga ay bumubuti. Maaari kayong gumalaw ng mas malaya at gumawa ng higit pang mga aktibidad ng walang sakit. Naaalala ba ninyo si Aling Corazon? Noong nagsimula siya sa programa, nag-aalinlangan siya. Sabi niya, sinubukan ko na ang lahat. Nag-physical therapy ako ng 3 beses. Sinubukan ko ang bawat suplemento. Binago ko ang aking dieta. Nagbawas ako ng timbang. Walang gumagana. Bakit magiging iba ito? At sinabi ko sa kanya, dahil ang lahat ng sinubukan mo sa ngayon ay gumagamot sa mga sintomas o sinusubukang iakma ang iyong katawan sa problema. Aayusin natin ang mismong problema. Babaguhin natin ang mga puwersang dumadaan sa iyong mga kasukasuan ng tuhod sa pamamagitan ng pagbabalanse ng iyong mga kalamnan. Sa unang 2 linggo, itinigil niya ang lahat ng 6 na mapaminsalang aktibidad
na ginagawa niya. Wala nang pang-araw-araw na paglalakad, wala nang leg extensions sa gym, wala nang agresibong stretching. Mahirap ito para sa kanya sa isip dahil pakiramdam niya ay sumusuko siya na parang sumusuko siya sa arthritis. Ngunit ipinaliwanag ko sa kanya na ang pagtigil sa mga mapaminsalang aktibidad ay hindi pagsuko. Ito ay matalinong diskarte. Ito ang unang hakbang patungo sa paggaling. Pagkatapos ay nagsimula kami sa ganap na mga pangunahing kaalaman ng glute activation. Mga simpleng ehersisyo na mukhang halos napakadali. Sa loob ng 3 buwan sa programa, ang pagbabago ni Aling Corazon ay kapansin-pansin. Naglalakad siya ng 30 minuto araw-araw, ngunit ngayon ay naglalakad na siya ng tama kung saan ang kanyang mga glutes ang nangunguna sa bawat hakbang. Ang kanyang mga tuhod ay matatag at malakas sa halip na mabuway at masakit. Kaya niyang umakyat ng hagdan ng normal. Nang bumalik siya sa kanyang orthopedic surgeon para sa kanyang 6 na buwang follow-up ang araw, kung saan dapat nilang ischedule ang kanyang operasyon, talagang natulala ang doktor. Sinuri niya ang kanyang mga tuhod, sinubukan ang kanyang saklaw ng paggalaw, pinanood siyang maglakad. Sinabi niya, hindi ito makatwiran. Ang iyong mga x-ray ay pareho pa rin. Ang arthritis ay hindi nagbago, ngunit kumikilos ka na parang ibang tao. Wala kang sakit, walang pamamaga, buo ang saklaw ng paggalaw. Anong nangyari? 3 taon na ang nakalilipas. Si Aling Corazon ay 75 anyos na ngayon at mas aktibo kaysa noong siya ay 65. Umaakyat siya sa mga bundok kasama ang kanyang asawa. Naglalaro siya ng tenis 2 beses sa isang linggo. Nag-aalaga siya ng kanyang mga apo 3 at 5 taong gulang at nakasasabay sa kanila buong araw. Siya ay buhay na patunay na ang knee arthritis ay hindi kailangang nakawin ang kalidad ng inyong buhay, na ang operasyon ay hindi laging kinakailangan, na ang katawan ay maaaring pagalingin ang sarili nito kapag ibinigay ninyo rito ang kailangan nito. Isang mahalagang aral sa buhay mula kay Dr. Miguel Santos. Mga kaibigan, ang ating katawan ay matalino, pero kailangan natin itong pakinggan. Sa buhay at sa kalusugan, hindi palaging more is better. Hindi porket pinagpapawisan ka o nahihirapan ka ay bumubuti ka na. Minsan ang pinakamatapang na bagay na magagawa mo ay ang huminto, suriin ang iyong ginagawa at aminin na ang landas na tinatahak mo ay hindi tama para sa iyo. Huwag matakot na baguhin ang nakasanayan kung ito naman ang magpapalaya sa iyo mula sa sakit. Ang tunay na paggaling ay hindi sa pagpipilit, kundi sa pag-unawa. Kung mayroon kayong anumang mga katanungan tungkol sa anumang tinalakay ko ngayon, mag-iwan ng komento sa ibaba. Binabasa ko ang bawat komento at sinusubukan kong tumugon sa marami hanggat kaya ko. Kung nakita ninyong nakatutulong ang impormasyong ito, bigyan ang mensaheng ito ng like. Nakatutulong ito sa amin na maabot ang mas maraming tao na nahihirapan sa knee arthritis upang makuha nila ang impormasyong ito na nagbabago ng buhay. At siguraduhing mag-subscribe sa channel at ibahagi ito sa inyong mga mahal sa buhay, lalo na sa mga lolo at lola na maaaring nakararanas ng ganitong sakit. Magkita-kita tayo sa susunod, mga kaibigan. Hanggang sa muli.
Alagaan ang mga tuhod na iyan at tandaan, itigil ang paggawa ng mga bagay na nakakasakit sa inyo at simulan ang paggawa ng mga bagay na talagang makatutulong. Pasasalamatan kayo ng inyong sarili sa hinaharap sa paggawa ng pagbabagong ito ngayon. Paalam.